means nothing. We are here because of you. We are here because we want to glorify and honor you. So please forgive us from all our sins. Remove anything that would hinder us to enjoy your word, your presence, and the fellowship of the brethren. Lord, be gracious to your servant. Speak to us your message, not of human mind, but of the Holy Spirit. And may you challenge us, may you convict us, and at the same time change us. Empower your people, empower your word. Glory be to your name, Father. We commit it, we ask all these things in Jesus' name. Amen. For those who have attended this afternoon, this is now the seventh message that I will give and the conclusion of everything that I have preached from last Sunday. So, seventh message na po ito. And this is the last part of the book of Deuteronomy chapter 6. And I'll just be reading the verses from 10 to 15, but we will go down until verse 25 later on in the message. This is the word of the Lord. I'm reading from the English Standard Version. And when the Lord your God brings you into the land that he swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give you with great and good cities that you did not build, and houses full of all good things that you did not fill, and cisterns that you did not dig, and vineyards and olive trees that you did not plant. And when you eat and are full, then take care lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. It is the Lord your God you shall fear. Him you shall serve, and by his name you shall swear. Verse 14. You shall not go after other gods, the gods of the peoples who are around you, for the Lord your God in your midst is a jealous God. Lest the anger of the Lord your God be kindled against you, and he destroy you from off the face of the earth. This is the word of the Lord, and may the Lord bless the reading of his word. Avoiding the tragedy. Actually, the tragedy of forgetting to love with all I am. Ito yung sinasabing kapag nalimutan mo yung talagang dapat mong mahalin, it's a tragic thing to do. Have you ever imagined yourself sa isang taong mahal mo na galit siya sa'yo? Anong feeling mo kapag yung mahal na mahal mo galit na galit sa'yo? Kung kami ay, ito lang muna sa mga makakarilita. Kung ikaw ay married at mahal na mahal mo yung asawa mo, I think that is the most miserable thing. Ba't kung mahal mo ang asawa mo? Pero kung hindi mo mahal, pag nagalit, parang tuwan-tuwa ka pa, edi, ang sarap maghiwalay. Pero kung mahal mo siya talaga, like sa asawa ko, dahil mahal na mahal ko siya, hindi ako makatulog hanggat hindi ko nasa-settle yung relationship. Pero actually, pinapatagal ko. Sabi niya, natutuwa ka ba kapag tumatagal yung away natin? Sabi ko, hindi. Hindi ko lang matanggap ang sakit na nasasaktan din kita. Yun ang sinasabi ko sa kanya. Tunawagan, you know? Pero ganun yun, di ba? And that is, I believe, what we should understand, the relationship of God sa ating mga buhay. Mahal na mahal ng Diyos ang Israel. Mahal na mahal din tayo ng Panginoon. Kasi kung hindi tayo mahal ng Panginoon, He would never send the Lord Jesus Christ dito sa mundong ito na hindi naman tayo lahat karapat-dapat. Namuhay siya ng kagaya natin. Tiniis niya kung ano ang buhay ng isang limitadong tao. At siya ay namuhay ng perpekto sa harapan ng Panginoon. That's why He is the only one worthy to die on the cross of Calvary. And because of that death, because of that life, we have hope in the Lord Jesus Christ. And could you imagine kung totoong mahal natin si Jesus Christ, kung totoong mahal ng Israel ang Diyos, would you rather offend the one you love? Or should you find a way to resolve whatever it is na alam mong hindi ka tanggap-tanggap at kaaya-aya sa kanyang harapan? Hindi ba't gagawin mo ang lahat kung ikaw ay tunay na nagmamahal na ang relationship na yun ay maging ano tawag dito? Maayos. Kasi ang hirap ng nag-aaway. Hindi ba? Mahirap din yung may kaaway. Naranasan niyo bang may kaaway kayo?
Lalo na kung sa Pilipinas kayo. Kapag may kaaway kayo, lingon kayo ng lingon. Alam niyo ba yon? Hindi buhok ang nililingon nyo. Di ba sabi na shampoo, lingon ka ng lingon? Oh, ito hindi yung shampoo yung nililingon mo. Kaaway mo kasi wala kang katahimikan kung mayroon kang kaaway. And Israel did little realize when they have offended God, galit na galit ang Panginoon sa kanila. Kaya nga pinadala sila sa exile kasi ayaw na nila makinig sa Panginoon. So, ang tanong dito sa atin is how to avoid the tragedy of forgetting forgetting the God who loved us. And how can we really truly love Him with all we are? So, ang binasa natin, may 3 bagay dito na sinabi siya na dapat natin gawin to avoid the tragedy of forgetting to love God with all of who I am. And number 1 doon, dito sa binasa ko is, you have to heed, that's the first step. You have to heed God's warning. In short, huwag mong kakalimutan. Kung titingnan ninyo, yung binasa natin, hindi natin maunawaan ito kung hindi natin titingnan yung background, the way it was narrated by Moses. Sa kanya inattribute ito eh. And when the Lord your God brings you into the land that He swore to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give you with great and good cities that you did not build. Palagi natin nakikita sa Bible, nire-repeat ito palagi na, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Anong ibig sabihin nito? Alam niyo ibig sabihin nito? Kasi nung nag-promise ang Panginoon kay Abraham, na i-bless si Abraham, of course, ang kasunod ni Abraham, si Isaac na anak niya. And of course, out of Jacob will come out the nation of Israel. Anong sinasabi ng Panginoon dito? Bakit inuulit-ulit niya na ako ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob? Ito yung Diyos na hindi nag-fail sa kanyang promises. What I promised to Abraham, to Isaac, and Jacob, that's the God na kausap niyo ngayon. Ako yung Diyos na hindi binabawi ang kanyang sinasabi. Ako yung Diyos na kahit ano pa ang nangyari along the way, you may have been faithful or not, you may have failed along the way, ako pa rin yun. Ako pa rin ang nangungusap sa inyo. So nung sinabi ito ni Moses, of course revealed by God, na sinabi niya, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and I made the promise to you as the generation, as the tinatawag na anak ni Abraham. Anong promise ko kay Abraham? Ibi-bless ko siya. Pero ang tatanggap ng blessing na yun, kayo. Maging faithful man kayo o hindi, sabi ng Panginoon, my promise to Abraham will stand because I am faithful to Abraham unconditionally. Can you imagine that? Alam ng Panginoon, alam ng Diyos na mag-fail tayo. Right? Alam niya that there will be times na hindi tayo magiging faithful sa Kanya. Tama? Pero kahit alam niya na along the way, there will be times na hindi natin siya mamahalin. Minamahal pa rin niya tayo. Hindi ba nakakahiya? Kaya nga sabi sa New Testament, ang pag-ibig ng Diyos ang siyang nagbibigay ng lakas na tayo ay magmahal sa Kanya. The more He loves us, He does not spoil us, but His love constrains us. Yun yung sinasabi, hinihila tayo ng pag-ibig ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya kasi alam natin wala naman tayong ibang malalapitan kung tayo ay nagkakaroon na ng paghihirap sa mga consequences ng ating choices. Do you know that your choices have consequences? Sasabihin mo, pinarusahan ako ng Panginoon. Actually, not necessarily na pinarusahan ka ng Panginoon. Kapag ikaw ay may ginawang choice at naghirap ka sa choice na yun, not necessarily kasi nagaling sa Panginoon yun. Kasi natural yun na magiging resulta ng choice na ginawa. For example, nung maliit ako, sinasabihan ako ng nanay ko, pinaglalaroan ko yung, kita niyo yung straw, yung plastic. Merong kandila. Out of my curiosity, palagi kong
nilalagay yung straw doon sa kandila. Ilang beses mong sinabi, nanay, huwag mong paglaruan yung apoy sa straw. Eh, hindi ako nakikinig. One time, talagang ang bilis ng pag-consume ng apoy sa straw na nagulat ako, talagang binitawan ko. Pagbitaw ko, nahulog siya dito. Dito mismo, ang sakit-sakit. Oh, hanggang ngayon, nandyan yung mark. But I never forget the lesson. So, hindi ako pinarusahan ng nanay ko, kundi naghirap ako dahil sa sarili kong kagagawan. So, kung minsan, may mga nangyayari sa atin, ayan, pinapalo na ako ng Panginoon kasi matigas ang ulo ko. Hindi. Hindi galing sa Diyos yun. Natural yun na consequence ng ating kasalanan. Unless there is a promise from the Word of God na kapag hindi mo ginawa ito, ganitong mangyayari sa'yo. Hindi ba? And this is exactly what I'm reading now. Kapag hindi kayo nakinig, that's why the first step to avoid the tragedy of that falling in love with our God is to heed His warning. Ilang beses tayo binibigyan ng warning ng Panginoon. Warning na yun yung sinabi niya, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Meaning, I will never reverse what I said. Once i-declare ko ito, hindi na ito magbabago. And look at the following verses sa sinabi ng Panginoon. Sabi niya rito, I continue sa verse 11, and how, last part of verse 10, with great and good cities, bibigyan ko kayo, na hindi nyo naman pinatayo. Can you imagine this one? How many times did God said, you did not, you did not, you did not? Oh. So yung una, if we heed God's warning, He is reminding us of His faithfulness that He will not track down sa kanyang sinasabi. He will not back down. Hindi atras ang Panginoon kapag nagbigay na siya ng warning sa atin. Kaya nga, kung sa atin pa, sinolidify niya nung sinabi niya, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Sinolidify niya yung sinasabi niya. Mangyayari at mangyayari ang sasabihin ko. So you better listen carefully, sabi niya. And then He said, I will give you with great and good cities that you did not build, and houses full of all good things that you did not fill, and cisterns that you did not dig, and vineyards and olive trees that you did not plant. And when you eat and are full, then take care lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Oh, kapag naging masaya na yung buhay nyo, naging blessed na yung buhay nyo, wala na kayong problema kasi binigay ko na ang lahat sa inyo, bantayan nyo ang sarili nyo. Never ever trust in what we call false security. Na dahil maganda yung takbo ng buhay mo para walang nangyayaring masama sa iyo, masaya ang Panginoon sa akin. No. Kung alam mong hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon at parang ang ganda pa rin ng buhay mo, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Hindi yun pagkakataon na abusuhin mo ang kabutihan ng Panginoon. Ibig sabihin, habang may lakas ka pa, may pagkakataon ka pa, magsisi ka na. Huwag mong hintayin na paluin ka niya. Kasi kapag nagsimula ng mamalo ang Panginoon, siguradong hindi lang masakit, maaaring mawalan ka na kung ano ang nasa sayo. And God gives that warning. Don't forget that. Kailangan bigyan natin halaga ang mga warning ng Panginoon. Pangalawa, sabi niya, you have to honor God's word. Diligently seek it. Look at the next verses. From verse 16 down to 19. You shall not put the Lord your God to the test as you tested Him at Massa. Makinig kayo, sabi niya. Dapat sundin nyo ang sinasabi ko. Hear God's word. Diligently seek it. Huwag nyo ulit gagawin yung ginawa ng inyong mga ama na kung saan nung wala na silang mainom at makain, tinry nilang i-test ang Panginoon. Hindi ba sabi, huwag na huwag mo testing ang Panginoon? Do you know that the only time na sinabi sa Bible na i-test ang Panginoon? Sa giving. Alam niyo yun?
sa Malakay, gusto niyong i-prove ako? Sabi niya, test me. Give it to me. Surrender it to me. At makikita niyo na akala niyo nawalan kayo, hindi pala. Pauulanan ko kayo ng papapala. So yung akala mong mawawala sa'yo dahil ibinigay mo sa Panginoon, isinurrender mo sa Panginoon, ay nawala na kasi sinurrender ko sa Panginoon, sinunod ko na siya. Hindi. Sabi ng Panginoon, ako ang bahala sa'yo. So when we honor God, remember this, God never fails to provide more than what we have given up in our lives. Kung minsan ganun tayo kadamot sa Panginoon, no? Kung minsan ganun katigas yung ulo natin, kasi akala natin ito yung nakapagbibigay ng saya sa atin, ito yung maganda sa buhay natin, hindi tayo nakikinig sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, i-give up mo na yan. Makinig ka sa akin. Kasi yung akala mo makapagbibigay ng security sa'yo, yun pa ang magbibigay ng kapahamakan sa buhay mo. Hindi kasi natin nakikita yung big picture. Yung nakikita lang palagi natin yung nandito sa harapan natin. Remember, the one who knows the overall result of our lives, hindi tayo, kundi ang Diyos natin na siyang matalino more than ever sa lahat ng talino ng mundong ito. Kasi akala natin, alam natin ang ginagawa natin. Huwag mo kong pakialaman. Alam kong ginagawa ko. Matanda na ako. Di ba ganun yung mga sagot natin? Ay, walang matanda-matanda sa Diyos. Huwag mong sabihin, kung sa Ilonggo pa, nanigulang na ko. Ha? Tumanda na akong naging ganito, tapos pagsasabihan mo ko, tandaan nyo ang Diyos hindi tumatanda. Alam nyo kung bakit pinapakita ng Diyos na tumatanda tayo? Upang malaman natin na ang lakas natin ay hindi pang habang buhay. Malakas man tayo, hindi, manalig tayo sa Panginoon. Hindi sa kung ano ang alam nating gawin at akala nating mabuti para sa atin. The only thing that is good to us is what God wants in our lives. And we fail to see that because we keep on doing what we want to do sa buhay natin. So kung titingnan natin yung sinabi sa verse, as I continue, you shall diligently keep the commandments of the Lord your God and His testimonies and His statutes, which He has commanded, and you shall do what is right and good in the sight of the Lord. Kailangan mo pa bang explain ito? You shall do what is right. Anong mahirap intindihin kapag sinabihan kang gawin mo ang tama? Mahirap unawain? Oh, ang tahimik nyo. Sumagot kayo. Kasi alam ko naman, alam nyo gawin ang tama, pero hindi nyo ginagawa. Kaya hindi kayo nakasagot. Ang hirap mag-amen sa gano'n, no? Oh. Kasi alam natin, na alam naman natin ang tama, pero hindi naman natin ginagawa. So sinabi ng Panginoon dito, and you shall do what is right, and good in the sight of the Lord. Hindi mo gagawin ang akala mong tama at maganda sa iyong pananaw. Ang sinabi sa Bible, gawin mo ang tama sa mata ng Diyos. Meron ka bang ginagawa ngayon na alam mong hindi maganda sa mata ng Diyos? Alam mong gawin ang tama, di ba? O anong gagawin mo ngayon? Should you not stop doing what you're doing and give it up to God and surrender everything to Him? Whatever you fear in your life, kasi natatakot ka. Ba't ka natatakot? Pababayaan ka ba ng Diyos? Nung sinabi niya, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, sabi niya, hindi ko nga finil si Abraham eh. Hindi ko nga finil si Isaac. Hindi rin ako nag-fail kay Jacob. That's why I will not fail you also. What keeps you from trusting me as your God? Ito yung sinasabi ng verse. So that was the second warning sa atin. And then sabi niya, that it may go well with you. And that you may go in and take possession of the good land that the Lord swore to give to your fathers by thrusting out all your enemies from before you as the Lord has promised. Can you imagine that? Sabi niya, grabe yung package ng Panginoon. No? Bibigyan ko kayo ng bahay na inyong pinatayo. Bibigyan ko kayo ng mga tanim na hindi nyo tinanim. Bibigyan ko na kayo ng mga balon na hindi nyo hinukay.
Ang dami. Ano pa yung sinabi niya rito? Houses and all the good things you did not fill, and cisterns you did not dig, and vineyards and olives that you did not plant, and when you eat and are full. Ang ibig sabihin ng Panginoon, prosperity is waiting for those who trust me. Now, pag sinabing prosperity, hindi agad-agad mayaman. Pag sinabing sing prosperity, could be, God will give you good health. Ang hirap kaya ma-hospital. Na-try nyo na bang ma-hospital dito sa Hong Kong? Yung aming pinsan, ganun pala yan, no? Kung under contract ka, yung amo mo, hindi ka pwedeng pauwiin. Sana all sa Hong Kong nagtatrabaho. Kasi obligado sila na ipagamot ka. But one thing good, I think, with the employer, parang patuloy na susuportahan yung pinsan namin. Tinatawag nga yung anak para yung anak niya yung mag-alaga sa kanya. Ang galing, di ba? So kung kayang gawin ng tao yung ganong klaseng benefits, na limitado nga yung kanyang resources, how much more God? Can you imagine that? Have you missed the point of God's blessing? Kung kaya nating gawin yung mga bagay na beyond sa ating imagination na ginagawa ng tao, tao nga lang yun eh. Limited ang lakas, limited ang resources, hindi ba mauubos yung pera ng mga yun? Mauubos yun. Pero ginagawa nilang tama. How much more ang Diyos? Hindi ba naninindig ang balahibo niyo? You keep on disobeying God because you think God doesn't want what is good for you? And what you think now is yung actions mo is good for you? When you try to secure your future at hindi mo iniintrust sa Panginoon, you are actually destroying your future. Ulitin ko ha, kung sino man ang nagtatry na kaya niyong isecure ang future niyo, what's the point na may Diyos kayo? Only God can secure our future. Amen. So what are you fearing about trusting this God? So, you heed the warning. That means don't ever forget what He said. You honor God's word. That means diligently seek it. Ang pinakamaganda ito. Kung totoong nakilala niyo ang Panginoon, the next paragraph says it all. Ipapasa niyo yun. Sabi niya rito sa last paragraph, when your sons, eto, binless na kayo ng Panginoon. Ang ganda na ng testimony ng buhay ninyo. Magtataka ngayon yung sumusunod sa inyo. Anong sikreto? Bakit ganito? Kaya nandun sa verse 20, sabi niya, when your sons ask you in time to come, what is the meaning of the testimonies and the statutes and the rules that the Lord our God has commanded you? Then you shall say to your son, we were Pharaoh's slaves in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand, and the Lord showed signs and wonders, great and grievous, against Egypt and against Pharaoh and all his household before our eyes. And he brought us out from there, that he might bring us in and give us the land that he swore to give to our fathers. And the Lord commanded us to do all these statutes, the fear of the Lord our God, for our good always. For our good always. For our good always. May ginawa ba ang Panginoon dahil gusto niyang sirain ang buhay mo? Kapag pinipigilan tayo ng Panginoon na gawin ang mga bagay na alam natin makakasira sa buhay natin, ibig sabihin ba nun gustong sirain ng Diyos ang plano natin? Kapag hindi nagpa-prosper yung mga plano natin, ibig bang sabihin nun, galit ang Panginoon sa atin? Kapag ang mga plano natin ay hindi nangyayari, ibig sabihin ayaw tayo ng Panginoon? Sabi dito sa verse ko, whatever it is that happened to us, sabi niya, it happened to us for our good always. That He might preserve us alive as we are this day. Grabe. That He might preserve us alive as we are this day, and it will be righteousness for us if we are careful to do all the commandments before the Lord our God as He has commanded us. Sabi ng salita ng Panginoon, darating ang araw, yung mga anak nyo magwa-wonder.
kung suwail kayo o hindi. Maaaring sabihin ng anak nyo, Nay, di ba Christian ka? Oo, bakit? Ba't hindi ko nakikita? Pwedeng ganun, di ba? O pwedeng magtanong mga anak natin, Nay, bakit grabe ang blessing ng Panginoon? Anong nangyari sa'yo? So sabi ng Panginoon, kapag nakita na ng mga anak nyo kung anong nangyayari sa inyo, i-remind nyo sila kung paano akong naging faithful sa inyo. Do you know when you prosper in your life, it is a testimony of God's faithfulness because you trusted Him. Ang maganda ron, nag-create siya ng curiosity sa mga sumusunod niya generation. So the third step in order to avoid the tragedy of not loving the God who loves us so much with all who we are is to help the next generation of believers to know who this God is. In short, declare God every day in your life. Dinideclare ba ng ating salita ang Panginoon? When we speak, yung mga na lumalabas sa bibig natin, does it speak or reflect kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Yung mga kilos natin, yung mga tingin natin sa ibang tao, the way we look at it, tiger look ba tayo? Para ba tayo mangangain o meron tayong tinatawag na the look of godliness? Na kapag tumingin tayo sa isang tao, mararamdaman nila yung grace ng Panginoon. Hindi yung pagtingin nyo, yung sa Tagalog pa, mukha ka nakakalalaki ah. Hindi ba? Nakikita niyo yan sa mga Facebook, sa mga Reels, nagtinginan lang, nagsaksakan na, nag-away na. Ibig sabihin nun, wala sila ng tinatawag the look of God through their eyes. Ang nakikita sa kanila is the look of hatred, the look of pride, the look of despising others. Kanina kapag pumasok tayo, how do you look at each other? Sino yung kakilala ko rito? Gaganon-ganon agad, no? Oh, yun agad ang hinahanap yung kakilala. Should we not look at each other the way God look at us? Paano ba tayong tinitingnan ng Panginoon? Hindi ba ang Panginoon kapag tumingin sa atin, lagi niyang kinukonsider kung ano tayo? So dapat na makita pala sa atin every time we see each other is the look of consideration, the look of grace, the look of mercy. Kasi ganun yung tingin ng Panginoon sa Israel. Kaya sabi niya, kapag nagtanong na yung mga anak nyo sa inyo, sasabihin nyo kung bakit nangyari sa inyo ito, anak, ganito ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. It's quite a testimony. And God wants to create a testimony of how good and great He is in our life. But we fail that. May isa akong term dito, kung gusto nyo talagang totoong gawin na i-declare ang Panginoon sa mga anak nyo, hindi ba mahilig tayo sa chismis? Sino hindi chismosa rito? Alam ko, hindi nyo aakuin yun. Hindi kayo aamin. But in one way or another, halos lahat tayo, kung hindi man lahat, chismosa at chismoso tayo. Bakit alam ko yun? Kasi ang hili natin magkwento. Lalo na kayo dito sa OFW, inaabangan nyo kung ano nangyayari sa politika sa Pilipinas, hindi ba? It's either you hate or you enjoy yung mga posts. Kapag hate nyo, nagko-comment kayo, yung iba hindi makapagpigil, talaga nagko-comment. Ako hindi ako nagko-comment talaga. Kahit galit na ako, lagi ko iniisip, pastor ako. At kapag inimbestigahan ako ng mga trolls, siguradong titirahin ako, pastor ka ha? Diba? Kaya hindi ako nagko-comment kahit gustong-gusto ko na. Iniingatan ko rin yung testimony ng Panginoon sa mga i-comment ko kasi. So in one way or another, chismoso tayo. Paano natin nalaman na chismoso tayong lahat? Kasi kapag nakikita-kita tayo, biglang, uy, totoo yun? Kasi, ay, may narinig ako. Ikaw na yung kwento, pwede mo sabihin, we're so curious about stories, right? So why not, instead of gossiping things among us, events, happenings, people, we gossip God. Ang ichichismis natin ang Panginoon.
Kasi pag chinismis natin ang Panginoon, wala namang diferensya yun eh. Ano bang ichichismis mo kay Jesus Christ? Di ba? Once you, I like just to use that very common word gossip, you gossip Christ to others. Di ba ganda? Kasi nakita, ang nature kasi ng chismis, effortless. Di ba? Walang ka-effort mag-chismis eh. Nag-enjoy nga tayo eh. I-turn nyo yung chismis nyo into Christ chismis. Into God chismis. Walang ka-effort. Na pag nagkikita tayo kung anong ginawa na kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, yun yung pinag-uusapan natin. Hindi yung, may nadisgrasya, nakita ko yun. Oh, anong ginawa mo? Binidyohan ko. Oh, tapos ikikwento mo. Oh. Alam niyo, nagba-Bible study kami sa swim yung tawag namin doon sa mga pulis. Sabi ng isang pulis, Pastor, sino ang susunod na makapangyarihan sa Diyos? Sabi ko, ha? May ganun ba? Meron, Pastor. Lalo na kapag may disgrasya. Kasi sumisigaw ang mga tao kapag na-disgrasya, Diyos ko! Di ba? Ganun na ganun reaction. Tawagan nyo ng pulis. So sabi niya, ang susunod na makapangyarihan sa Diyos, pulis. Kasi ang next na tinatawag sa Diyos, pulis. Kanya lang yun. Pero the point is, no matter what happens to us, can we not just talk about God? Alam niyo kung bakit hindi mapigilan ng pag-spread ng gospel sa New Testament? They can't keep talking about Jesus. Di ba ang dami-dami na saved? Kasi yung conversation nila everyday, si Jesus lang. Wala nang iba. Kwento lang sila ng kwento na ginawa ni Jesus Christ. Pero tayo, na-overwhelm tayo ng ating personal concern. Na instead, ikwento natin ang kadakilaan ng Panginoon at kabutihan sa atin, yung kwento ng iba, yung pinag-uusapan natin. Can you not realize how you react when you hear other stories? It's either nagagalit tayo dahil nag-disagree tayo. It's either naiinggit tayo kasi nakita natin, ba't sila? Ang ganda nangyayari. Or it's either na maging mapagmalaki tayo kasi buti pa ako. When we compare stories of people with other stories, there's no good thing that will come out. It's either you're better or you are bitter. So para maging equal and mutual ang feeling natin every time we hear stories, why not start talking about the story of God? How good He is, how faithful He is. Bakit? Kasi ang next generation, kapag hindi nila sinunod ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin at hindi nakita yon, is the most tragic thing to happen. Winarningan na sila ng Panginoon. If you look at the last verse, sabi niya, kapag hindi niyo ito ginawa, I will remove you from the face of the earth. Don't wait for God to remove you from the face of the earth. God forbid. By grace, hindi naman mangyayari sa atin yun. Pero don't abuse the grace of God. Ang sinasabi lang po sa atin ngayon is, kung ano man ang heartbeat ng Diyos, dapat ganun din ang heartbeat natin. We're talking about love, right? I believe nung araw na tinanggap ako ng asawa ko, before niya tinanggap ako sa araw na yon, yung heartbeat niya hindi pareho sa akin. Every time na naligaw ako sa kanya, hindi niya ako sinasagot. Ibig sabihin, hindi pareho ang tibok ng aming puso. Pero dumating ang araw na naramdaman niya na mahal niya na rin ako, naging pareho ang tibok ng aming puso. Ang tanong ganito, ang tibok ba ng puso ng Diyos pareho sa tibok ng puso mo? Yun ang nakakalimutan natin. Ang prayer ko po, one day, kung ano man ang tinitibok ng puso ng Diyos, ganun din ang tinitibok ng ating puso. Amen. It is a call to be thoughtful, it is a call to be constructive,
And it's a call to be gracious in all our way of life in order to avoid this tragedy. May the heartbeat of God be the same one day sa heartbeat natin. Shall we pray? Father God in heaven, we thank you for the message this afternoon. A simple challenge for all of us. Ang dami namin concern. Nakakalimutan namin na ang totoong kwento ay ikaw. May this time forth, we learn how to talk to you, how we talk about you, and how we live in the way we talk of the Christ who died, who loved, who made a sacrifice for all of us. In our life, may we glorify you, Father, and may you empower us with the Holy Spirit as we live this life, kahit saan man po kami dalhin ng buhay. Amen. Glory be to your name, Father. This we commit us in Jesus' name. Amen.